gitna ng El Nino, pinamamadali na ng Pangulo ang mga proyektong titiyak na sapat ang tubig gripo sa bansa. Ang Angat Dam, matagal nang kulang ang kapasidad kumpara sa sinusuplayang populasyon. Kaya nakikitang solusyon ang pinapatayong Kaliwa Dam. Pero may mga tutol dahil may masasakripisyo. Ang dilema, tinutukan sa special report ni John Consulta. Sa gitna ng katubigang ito sa Nueva Ecija, may bakas ang sibilisasyong lumilitaw lang tuwing sumasadsad ang level ng isang dam. Mga istruktura ng lumang bayan ng Pantabangan na sadyang pinalubog ng dekada 70 at tila nagpapaalala sa sakripisyo ng ilan para sa pakinabang ng mas nakararami. Sa kasong ito, mahigit 1,600 pamilya ang nirelocate para sa Pantabangan Dam na ipinagawa para sa irigasyon at produksyon ng kuryente. Pagbalanseng kinailangan daw gawin noon at tila kakailanganin din daw gawin ngayon. Sa Metro Manila at mga karating probinsya, halos taon-taon na ang pinoproblema sa ilang lugar ang paghina ng tubig gripo at irigasyon. Pero lalo na tuwing may umiiral na El Nino gaya ngayong taon. Whether it's mild, moderate, or severe, in fact, iba-ibang paghahanda siguro yung kailangan natin gawin. Bitin na kasi ang tubig ng Angat River System kung saan galing ang 70% ng tubig ng Metro Manila. Ang dam dito, binuksan noong 1967 para sa 3 milyong tao. Pero higit 14 na milyon na ang sinusuplayan sa Metro Manila pa lang. Kaya matagal nang itinutulak na solusyon na dagdagan yan. Sa gitna ng Sierra Madre, unang natukoy na gawin ang isa pang dam. 1979 pa sinimulan ng plano. Ngayon, itinatayo ang proyekto sa boundary ng General Nakar at Infanta sa probinsya ng Quezon, diretso pahilaga sa Rizal. Dito sa aking mismong pwestong kinatatayuan, i-construct ang Kaliwa Dam Project. Nasa boundary ito ng Infanta Quezon at General Nakar. May taas ito na 60 meters. Nakatumbas ng isang 20-story high na gusali. Inaasang matapos ito December 2026. Ayon sa MWSS, kaya ito mag-generate ng 600 million liters sa tubig kada araw. Pero tulad sa lumang Pantabangan, may mga kailangang umalis, may mga mawawalan ng tirahan. Ang araw na ito ay naging sagrado. Sa General Nakar, Quezon, isang sagradong lugar para sa mga katutubong dumagat remontado ang isasakripisyo. Dahil kailangang bigyang daan ang pagpapalapad ng daluyan ng ilog para sa dam, ang 85 anyos na si Nanay Catarina Meras na 50 taong nakatira sa tabing ilog, kinakailangang lumisan. Kami ay kontento kung ang tubig ngay dadalhin ng Maynila. Kami ngay gustong humiling. Siguro may kami hindi nila babayaan. Para sa dam na pakikinabangan ng halos 3.5 milyong sambahayan, tinatayang halos 1,500 pamilya ang kailangang lumisan ayon sa Save Sierra Madre Network Alliance. Pero ibang bilang ang binabanggit ng MWSS. Around 46 families na affected. No? Ito yung mga kailangang i-relocate talaga. So, meron tayong 15 IP families doon. Hopefully, makausap namin yung DepEd para mabuksan ulit yung school doon. Ang mga katutubong maapektuhan, nakipagsundo na raw sa MWSS at bibigyan ng suportang pinansyal, pangkabuhayan at iba pang benepisyo. Kami po ay nagbigay ng pagsing-ayon base po sa aming pagdama at pakiramdam sa pangangailangan ng mas marami nating kababayan. Hindi po kami naging maramot. Pero hanggang ngayon, mariing tinututulan ang proyekto ng ilang grupo. Kabilang ang munisipyo ng Infanta. Pero na-endorse na raw ito sa MWSS ng Regional Development Council at Provincial Development Council na nakakasakop sa Infanta. Sa kanilang pag-aaral, lubha raw peligroso ang proyekto, hindi lang para sa mga nakatira sa tabing ilog, kundi para sa buong bayan ng Infanta. Experience ng Infanta ng 2004 last month. We were submerged into water
muds and debris from the Sierra Madre Mountains, 12 to 18 feet taas. Maraming buhay ang nakitil, maraming ari-arian ang nasira. Itong fault line, tumatagos dito sa hanggang sa Infanta General na magkakaroon ng malakas na paglindo. Pwedeng masira ang dam that may result to flash flood. From concrete face na rockfill dam, ginawa nilang gravity dam, mas maliit yung kanyang footprint, mas magandang design yung ginawa nila para less yung environmental impact ng project. Sakaling itulak pa rin ng national government, may hiling ang mga lider ng Infanta. Rechanneling and dredging of Agus River, yung pagtatayo ng flood dike o Agus River protection wall. Sana ma-relocate ang seat of government ng bayan ng Infanta at magkaroon din ng mga evacuation centers. Pero hindi lang naman mga tao sa isang bayan ang magsasakripisyo, kundi mga hayop, mga halaman ang magkakaugnay na nabubuhay o ecosystem ng Sierra Madre. Giit ng isang grupo, may iba pang paraan at may iba pang pagkukunan ng tubig. Kung ayusin yung mga watersheds doon sa mga existing dams, maniniwala kami na tuloy-tuloy na makakapag-supply ng tubig. Pero ginagawa na yan ng Maynilad. 2 treatment plant nito ang naglilinis na ng tubig mula sa Laguna de Bay para mag-supply ng 300 milyong litro ng tubig gripo kada araw sa Timog Metro Manila. Pero kahit yan, pahirapan. May mga instances na tumataas yung tinatawag na turbidity. Ito yung paglabo ng tubig dun sa Laguna Lake. Pagka mataas yung turbidity, mas bumabagal. Kailangan namin pabagalin yung treatment process dito sa loob ng planta. Ang result nun ay mas maliit yung volume of water na napoproduce namin. Kabubukas lang ng ikatlong water treatment plant na magdadagdag ng 150 milyong litrong tubig kada araw. Pero para lang yan sa 1,700,000 customer ng Maynilad sa Parañaque, Las Piñas, Muntinlupa at Cavite. Matatapos ang Kaliwa Dam, pero darating din ang panahong masasagad ang kapasidad. Kung mangyari yan at dam pa rin ang solusyon, mauulit-ulit lang ang kasaysayan. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras.